Okay, class. So, good morning. Kami ang Group 1. So, we will discuss the week 3. So, this will be a recording since the class is suspended. So, instruction ni Ma'am Hart na pag may class suspension at tinamaan yung inyong dapat kayo nakaschedule na discussion or yung sa reporter, you have to record daw. So, di ko alam kung anong lasting record, pero ito lang yung record na alam. So, ito yung maiksi lamang. So, this is week 3 for Understanding Self. Again, I'm Kuya Edge. You don't have to like, subscribe, and click the notification, ha? Ito ay discussion lamang. So, okay. So, let's discuss the self as a cognitive construct. Ayan. So, ito nga pala, kami ang Group 1. So, kasama ko si Barcena, si Teroy, si Lopez, ako, and then si Salesi. Okay? So, this is week 3. So, ito yung objectives natin for today sa ating discussion. Define the concept of the self. So, para mas lalo pa natin makilala yung sarili natin. Explain the self as a cognitive construct. And identify examples of self-concept. Tapos yung week 4, actually covered din namin siya, pero ito ay di-discuss nung mga kasama ko. Compare the Western and the Eastern views of the self and appreciate different perspectives in understanding human identity. Okay, so ngayon, gusto kong itanong ngayon, what is self? No? So sa tingin nyo, nakausap nyo na ba yung sarili nyo? Like, ano ba ako? Personally, no, ano bang meron ako? Ano ko ngayon? Ano yung identity ko? Ano yung value ko? Ano yung worth ko? Ano yung purpose ko? So, dito malalaman natin at pag-uusapan natin. So, sabi dito, the self refers to a person's awareness of who they are. Okay, so kailangan aware tayo. Baka mamaya meron sa inyo diyang mga nanonood na hindi alam kung ano pa yung tinatakbo or hindi pa nila ganun kakilala yung sarili nila. Minsan, that's why nowadays, di ba, meron na tayong like gender identity. So meron tayong tinatawag na existential crisis na bakit ba ako nag-exist? Anong identity ko? Sino ba ako? Ano ba yung pagkatao ko? Ako ba'y masama? Ako ba'y mabuti? Ako ba'y kapaki-pakinabang? Ako ba'y tamad? Ako ba'y masipag? No, ano yung personality natin, no? Ano yung tayo ba'y mabilis mapikon? Tayo ba'y masayahin? Tayo ba'y introvert o inverter na tinatawag nila ngayon? Tayo ba'y extrovert? Madali tayong makisama sa ibang tao, no? So may iba't ibang personality ang bawat tao, hindi lahat pare-parehas. Beliefs, mga paniniwala. So dito rin papasok yung mga like sa religion, no, sa ating spiritual faith. So I know halo-halo tayo rito. Merong mga born again, merong mga Catholic, merong mga INC, merong mga Muslim, and we respect each other's beliefs. So, syempre, sa sarili natin, ano bang belief ko? Ano bang pinaniniwalaan ko? Ano ba yung principle ko, no? Ano ba yung, like, papasok din dito yung sa mga cultures, no? Sa bawat culture, kung saan kayo lumaki, kung saan provinces, may iba't ibang beliefs, may mga paniniwala. Papasok din dyan yung mga superstition, mga pamahiin na hanggang ngayon sinusunod pa rin natin na nagmo-mold sa atin bilang tayo. And then values, ayan, kaugalian, yan sa tahanan, hindi lahat ay pare-parehas yung kinalakihang tahanan. Merong isang magandang tahanan, may isang hindi rin na magandang tahanan. So, depende yan sa pagpapalaki, kung sino nagpalaki sa atin, yung environment natin, sa tahanan natin, nagsisimula yung values. Hindi sa school, kundi sa tahanan. Kung kanino tayo lumaki, if we still have both our parents, yung iba naman lumaki sa grandparents, yung iba lumaki naman sa kanilang guardian. So, iba-iba po yung values. Iba-ibang tao, iba-iba rin yung magmo-mold sa atin. Thoughts, mga kaisipan natin, usually yan yung mga nakikita natin, yung mga, ano ba yung mga pumapasok sa isip natin, ano ba yung mga nakikita natin sa social media,
no? Ano ba yung mga nakikita natin sa balita? Ano ba yung nakikita natin sa TV? Ano ba yung mga naririnig natin sa ibang mga tao? Feelings, damdamin, syempre. Syempre, yung mga natuto na kayong magmahal, nasaktan, nag-move on, tas nagmahal uli, tas nag-college kayo. So, isa rin yon na kailangan aware tayo sa damdamin natin. Baka mamaya may mga tao na sobrang cold, no? Hindi sila sa cold sila sa kanilang mga kaklase, cold sila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga family. So, dito papasok na saan ba ako dito? Kailangan awareness yun. Awareness. May muwang ka na. Okay, yun yung word yung may muwang, awareness. You are aware of who you are. Of what is my identity, my personality, my belief. What are my values? What are my thoughts? What are my feelings? And of course, yung experiences. Dito papasok, meron tayong may mga magagandang experiences tayo. Tas nga yung press 1 nga kung kung maganda experience, or press 2 kung may mga bad experiences kayo. But those experiences help us to minomold tayo, no, hinuhubog tayo to know kung sino tayo ngayon at kung ano tayo ngayon. This right now, habang kayo nanonood dyan sa mga cellphones or laptops nyo, all the experiences that we experience, no, na dinaanan natin, all the experiences that we've gone through, lahat siya nakatulong at may factor at may ambag yan kung sino tayo ngayon. Okay? The self develops through interactions with family, with friends, society, and culture. Yan yung sinasabi ko kanina, hindi naman po pwedeng na-mold ka nang wala kang interaction sa family mo, sa friends mo, sa society, sa environment, sa paligid mo, and sa culture na ngayong tinatayuan nyo. Imposible na ganyan na kayo nang walang ambag yung family, friends, society, and culture kung sino kayo ngayon. So again, lahat ito ay may ambag or may contribution kung bakit kayo ngayon ganyan. Bakit kayo ganyan? Kung paano kayo na-mold, kung paano kayo napalaki ng maayos, kung bakit may mga anong tawag doon, may mga trauma experiences, no? Meron kayong mga good experiences as well. So lahat 'yun ay na-develop through interaction, sa pakikihalubilo, sa pag-encounter with your family, with your friends, your society, and your culture. Okay? Gets? Yan. Huwag kayong mag-take note, isi-send ko sa inyo yung slide na to. Okay? Yan. The self is our understanding of who we are. It influences how we think, how we behave, and relate to others. So, yung ating sarili, naiintindihan natin, nauunawaan natin na nagiging aware tayo kung sino tayo, naiimpluwensyahan nito, may factor ito on kung paano tayo mag-isip ngayon, kung paano tayo, kung paano yung mga kilos natin, how we behave, yung behavior natin, and relate to others. No? Nakikita natin na yung kung naiintindihan natin ang ating sarili, kung alam natin kung ano yung kinakatayuan natin, ay naiimpluwensyahan din natin yung iba. Naiintindihan natin yung ibang tao, no? No, bakit ganito siya? Bakit ako ganito? Bakit siya ay for example, no, sobrang masiyahin siya, ako naman hindi. Bakit sobrang sensitive niya? Bakit ako hindi? So, it molds our sensitivity, no, or awareness sa ibang tao, hindi lang sa sarili natin. So it is really important for us to understand ourselves, no, for us to understand other people as well. Hindi naman po pwedeng ganito kasi kami sa amin eh. Hindi mo pwedeng ipilit yun sa iba. You know, it may work for you but it may not work to other people. So again, the self is our understanding. Ito yung pagkakaunawa natin kung sino tayo. Kasi kung hindi natin kilala yung sarili natin, hindi natin maiintindihan yung sarili natin, hindi rin natin maiintindihan yung ibang tao, no? Okay? Ayan. So, merong movie ako napanood way back. So, ewan ko, di pa kayo pinapanganak. This is Jackie Chan's Who Am I? So, summary lang sa isang maikling kwento.
si Jackie Chan kasi parang isa siyang na-aksidente siya. Parang nahulog siya sa isang helicopter. Nahulog siya sa isang tribe, no? Then tumama yung ulo niya ng matindi. So ngayon, pagising niya, may tribe na tumulong sa kanya. Kung napanood niyo na to or hindi pa, you may want to try to watch it today since suspended naman ang klase. And then, wala siya maalala. Hindi niya alam, hindi niya kilala yung pangalan niya. Hindi niya maalala kung sino siya, kung saan siya nanggaling, kung ano yung trabaho niya, or lahat, yung identity niya, burado lahat sa isip niya. No? And then other people, yung mga kasama niya said na since nagkaroon ng tragedy, yung existence niya is burado kasi they declare him as dead, patay na. So ngayon, habang tumatakbo yung pelikula, merong isang scene doon na merong dumaan doon sa lugar nila, syempre nasa tribe na siya, na natuklaw ng ahas yung driver ng racing car. And then dumating siya. Ang nakakapagtaka doon, kahit di niya alam yung identity niya, hindi niya kilala yung sarili niya, nakapagbigay siya ng advanced first aid. Nakapaggawa siya ng first aid na binigyan niya nga ng dextrose na nakakonect sa coconut, sa buko. At yun yung kasi sobrang dehydrated na yung driver dahil natuklaw siya ng ahas. And then nandun na siya sa verge of death. No, pero dahil sa kanya, hindi niya rin maintindihan paano ko nagawa to. Wala siyang maalala, bakit parang may skills ako na nagagawa ko pero hindi ko pa rin kilala sarili ko. Ano ba ako dati? So, ang ganda ng story niya hanggang sa huli, eventually bumabalik yung memories niya at kung bakit siya nandun. So, yeah, you may want to try to watch it today. Who Am I? By Jackie Chan. Okay. So, the self as a cognitive construct. Ayan. Okay. So, dito, a cognitive construct is a mental framework or idea that helps people organize and interpret information. So sa cognitive construct is a mental framework. Ito ay parang nakaplano na yung utak natin ay merong system, no? Or merong system na tinutulungan tayo to organize or i-interpret yung mga information na nababasa natin, na-i-experience natin, yung mga interactions natin sa ibang tao. Yung utak natin, meron siyang ganong system, no? Meron siyang feature na kayang i-interpret sa atin na, bakit ito nararanasan ko? So ngayon, kapag ginawa ko tong bagay na to, nasaktan ako. So next time, di ko na gagawin. So, yung cognitive construct, it helps us mold or to interpret na makita natin na, okay, itong ginawa ko, ito pala ang effect. Okay? So, doon nagagather yung information and those experiences, it helps us to mold na yung behavior natin na babago. The way we talk, the way we act. So, ito yung tumutulong sa atin kung paano tayo ma-mold by experiences. Okay? It helps people organize and interpret. Ayan po. Interpret those information. Sabi nga, the self as a cognitive construct means the self is formed. Katulad sinabi ko na namomold through our thoughts, mga naiisip natin, beliefs, mga paniniwala natin, mga kinalakihan natin, based on religion, based on culture, memories, mga alaala natin, no? Yung mga bata pa tayo, may mga naaalala tayo, and experiences about ourselves. So, tungkol sa atin. Na the more na maraming pumapasok sa ating isip, marami tayong nababasa, napapakinggan, marami tayong beliefs, mga paniniwala, memories, mga alaala, no, masakit o magandang alaala, katulad ng pag-iwan niya sa'yo, joke. And experiences about ourselves, no, ay tinutulungan tayo ng cognitive construct na to, yung feature ng ating brain, na ma-form tayo. So, kung ganyan kayo ngayon, balikan nyo. Bakit ba ako ganito? Bakit tahimik ako? Bakit makulit ako? Bakit madali akong makisama or madali akong pakisamahan? Balikan natin, no?
Saan ba tayo lumaki? What kind of environment did we grow up, no? Did we grow up? Yung mga beliefs, bakit pagka galing ka sa funeral, no? Pupunta ka muna sa 7-Eleven, magpapagpag ka bago ka umuwi, no? Required siya dahil may paniniwala kayong ganun. Bakit? Sabi nga daw nasa funeral ka, after bawal kayong maligo sa bahay na yon, no? Yung mga beliefs nyo, yung mga superstition nyo, no? Parang nalilimit, no, yung galaw mo. Aside from that, may mga advantages din naman. So, nafo-form tayo. May mga tinatawag tayong parang nagiging mannerisms, no? Because of those experiences and memories, beliefs, thoughts, and then yung mga natututunan natin sa paligid natin. Who am I? Sino ba ako? Ano bang klaseng tao ko? Am I good? Am I bad? Or am I neutral? No? What am I good at? Saan ba ako magaling? No? Kayo ba na nalaman niyo na kung saan kayo magaling? May iba merong mga magaling magbutingting or mag-repair ng mga gamit, no? Kahit nanonood lang sila sa mga ibang tao, like sa tatay nila, no? Linggong-linggo, nagpapahinga, nagpapatugtog ng mga old songs. Tapos yung electric fan yung nananahimik, biglang babaklasin, no? Yung mga ganong type. Tas ngayon, nakikita mo ngayon sa tatay mo. And then eventually, when you're growing up, natututo ka na rin mag-repair ng mga gamit sa bahay, no? Yung iba naman, magaling sumulat. Kasi mahilig sila magbasa. So, yung thoughts pa rin yun na kukuha mo. And yung iba naman, magaling kumanta. Kasi sa family nila, may mga musically inclined. Ako, I can play, different instruments din. Kasi lumaki ako sa church noon. And my parents are bringing me to church. Then nakikita ko may mga drummer, may mga nagigitara, may mga kumakanta. So, na-inspire din ako. I want to play that instrument as well. So, habang lumalaki, may mga friends ako na nagtuturo. Iba naman self-taught lang. So, nakita ko, magaling pala ako sa bagay na to, no? So, makikita mo, balikan mo, saan ba ako magaling, no? Saan ba ako magaling? Baka mamaya hindi mo pa nakikita yung sarili mo na meron ka palang full potential, no, na maging like writer, singer, or maging musician, or ano pa ba, mag-critic ng mga movie, no, magsulat ng mga blog, no. So what am I good at, no? Tanungin natin sarili natin, saan ba ako magaling? What are my goals, no? So of course, may mga goal ka syempre, no. Ano ba, gusto mo bang ano bang pangarap mo? Ano bang goal mo? Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral? Bakit kayo ngayon ay isang eduk? Bakit ka ngayon ay isang CS or ibang courses? No? Bakit ba ako nandito? Ano bang goal ko para makapagtrabaho, para kumita? So after nun sabi nga nung kaibigan ko, sabi, pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Hindi nakatapos na siya, no? Ano ang pangarap mo ngayon? Wala na. Tapos na. Ubus na yung pangarap ko. Yun yung pangarap ko eh. So eventually, you are having not just one goal, no, but goals, di ba? Kaya nga plural yan. Goals, marami kang goal. I want to finish college. I want to get a good job. I want to have my own family. Or I want to go abroad to work there. No, I want to explore the world. I want to go to a different places. Gusto kong maging sikat. Gusto kong maging influencer. Gusto kong, ano pa ba? So, marami tayong goals. So, you have to check yourself. Baka mamaya kaya stagnant ka ngayon. Kaya hindi umuusad yung buhay mo. Kaya hindi ka maka-move on. Baka mamaya, check your goals. Parang wala pala akong pangarap. Parang wala pa akong tinutumbok. Because once you have your goal, magsiset ka ng planning. Ito yung gagawin ko, mag-aaral ako. Kasi kunyari, goal ko, mag-abroad. Aral ako. Kuha ako ng diploma. Kuha rin ako ng NC, no, National Certificate, no, kung saan ako magaling, kung saan yung interest ko nandun. And then, ayun, may planning ka. Kasi may goal ka. If you don't have any goal, wala. You're still just, stagnant ka. Di ka nakaka-move. Walang progress. So, it's better to check what are my goals. Ano ba goal ko? Meron kang goal. You just have to identify it to yourself. And what makes me unique? Ayan. Paano ba ako naiiba? Paano ba ako nag-i-stand out, no, sa lahat? What makes me unique? No? Dahil ba
Sobrang kulit ko, sobrang ingay ko, sobrang daldal ko. What makes me unique, no? Or sa ganitong bagay, mahusay ako, kaya nagiging unique ako, no? So lahat ng mga tanong na yan, no, it helps you, no? Uh, um, it makes you work your cognitive construct, no? Nakakatulong siya, factor siya to see yourself na ano ba ako, ano yung purpose ko, ano yung goals ko, ano yung dream ko. So, you have to check who am I, what am I good at, what are my goals, what makes me unique. Okay? Gets? Pag di nyo na gets yan. Yan, components of the cognitive self. Ayan. Yan, meron tayong tinatawag na self-concept, how you describe yourself, no? Mamaya balikan na yan. I am hardworking. No? Paano ko ba na-describe? Sigurado naman, alam mo sa sarili mo. You are aware how to describe yourself. Mahusay, tahimik. Matulungin ako. Sobrang effort ko, no? May mga ganun tao na sobrang effort ko, okay lang kahit di naman nila ako balikan, no? Ano pa ba? Ako magaling ako sa isang bagay. Magaling ako mag-drive. Magaling ako magluto. Magaling ako magkalas ng computer pero hindi ko na kayang ibalik. Actually, ganun ako. Kaya ko magkalas ng bagay. Pero pag binalik ko na ulit siya, inassemble ko na ulit. May naiiwang mga tornilyo, may naiiwang parts. Sabi ko, ano to pa? Freebies? So, yun. I know how to describe myself. You should know how to describe yourself. So, alam mo dapat na, okay, dito ako magaling, dito ako mahusay. Tahimik ako. So, malawak. Self-esteem, how much you value yourself, no? Sabi nga, feeling proud and confident at getting good grades, no? Yung self-esteem na tinatawag na dito pumapasok yung confidence mo, no? Yung self-esteem mo na ano bang tingin mo? Ano bang value mo sa sarili mo? Ano bang worth mo, no? Baka mamaya mababa ang tingin mo sa sarili mo. May mga taong gano'n na mababa ang tingin, hindi ko kaya, hanggang dito lang ako. Ito lang yung meron ako. Sobrang napaka-pessimistic nila. Mababa yung self-esteem nila. Pero may mga ibang tao na kahit hindi naman kaya, pero sobrang taas ng self-esteem nila, sobrang taas ng values sa sarili nila. Kahit di niya pa alam yung gagawin, hindi, kaya ko yan. And then, they will just figure it out pag nandun na sila sa situation na, patay, di ko pala kaya. Pero ganon, yung self-esteem. You know how you value yourself, how you know your worth sa sarili mo. Okay? And then, yung sumunod naman yung self-schema. So, mamaya, discuss natin yung pinag-aiba ni self-esteem at ni self-schema. Kasi self-concept ay self-explanatory naman. Self-esteem and self-schema, beliefs that guide how you see yourself, no? Ito yung pinakamadali dyan eh. Iniisip ko kung ano yung tingin ng ibang tao sa akin. No? Kaya nga may tinatawag na may mga mga magkakagrupo kayo or group of friends kayo or classmates. Anong first impression mo sa akin? Diba, tinatanong mo, anong first impression mo? Suplado, pero di naman talaga along the way, no? But also, it affects your cognitive, no, construct na ano bang tingin ng tao sa akin. So it helps us, no, to think na ano bang iniisip na ibang tao sa akin. Minsan it limits your movements na iniisip sa akin siguro nito mga to, ano ako, suplado ako, iniisip nito siguro madamot ako. Iniisip siguro nila na baka mamaya 'di ba, no, na mahina ako sa academics, no, or hindi ako marunong sa ganitong bagay. So, you see, yun, no, mga paniniwala, no, how you see yourself, no. Check natin. I'm too shy. Kasi nahiya ako kasi di ko alam kung anong iniisip sa akin ng ibang tao eh. Mahihain ako. Pero yun ay paniniwala mo lang. So it also affects your potential to mold yourself as the person who you are right now. No? So mahihain ka. Yan. So the components of the cognitive self is self-concept, self-esteem, and self-schema. So, pag-usapan natin yan. Examples of the self as a cognitive construct. Ayan. Ayun, ito naman yung example dun sa self-concept. Ayan.
I'm good at mathematics. Hindi ako naniniwala sa sarili ko magaling ako sa math. Maybe I'm good at HE or economics. Maybe I'm good at English but not that very good. Pero malalaman mo, magigauge mo, masusukat mo, no? Because of your thoughts, because of your experiences, nasusukat mo ngayon, nagigauge mo na kung saan ka mahusay. And it helps you mold again, paulit-ulit. Kung saan makikita mo, maipoposition mo yung sarili mo kung nasan ka, kung ano ka ngayon. And you are now being aware na, yes, I'm good at mathematics. No, I'm not good at mathematics. Meron ba magaling sa math dyan? Pag magaling ka, paturo ko sa mga susunod na SEM. Because of this belief, they are confidently to solve math problems, no? Dahil alam nila sa sarili nila, dahil sa experiences nila, nag-tutor ako dati, nag-MTOP ako dati. Nabutan niyo pa ba yung MTOP, yung Saturday morning class? Magbabayad yung yung mama niyo, yung papa niyo ng like 20 pesos per session, no? Para lang makapasok kayo sa mga advanced math training, no? Tapos makakasama mo malulupit sa math, tapos ikaw hindi. So actually, pinasok ako ng mami ko dyan way back. Tapos ang mga kasama ko nasa special science class. Di ko alam ginagawa ko doon. But at least because of that experience, I know that I'm not good at mathematics and I'm not confident to solve math problems until now. Unless pagsahod at bayaran ng mga babayarin. Yan, magaling ako sa math. But not good at solving. Kasi sino ba nagpauso niya na yung math, yung numbers, sasamahan mo ng letters? So, yan hindi ko maintindihan. So, yeah, I'm not confident, but I can say that I'm confident with, at least being conversational speaking in English, yun yung sample ng isa nating self-concept, no? Okay? So, ngayon, masasabi mo saan ka magaling. Because of some of the experiences that you've gone through, alam mo ngayon kung saan ka magaling, kung saan ka mahusay, kung ano yung kaya mong gawin, ano yung kaya mong hindi gawin. So, yun yung self-concept natin. Ito naman yung example natin ng self-esteem. No? I'm not good at public speaking. Yun, they become nervous during presentation. No? Meron tayong mga mahuhusay sa public speaking. Meron namang hindi. No? Yung mga natatakot sa report. Yung mga eduk dyan. Kaya kayo nag-eduk, puro reporting to. More on research, more on studying your topic, making presentation, no, and presenting it to the class, no, like a teacher as well. So, sa self-esteem, ngayon, alam mo kung ano yung kaya mong gawin. Alam mo yung mga hindi mo kayang gawin. So, like this one, they're not, in this example, hindi siya confident, no? So, makita natin, they become nervous during presentation. Ito yung self-esteem. Ito yung example. And then, ito naman yung last. An athlete thinks, I can improve through practice, no? This motivates them to train harder, no? So, ayan, naiisip na nila na mag-improve ako. So, again, sabi nga sa cognitive construct, kasama yung awareness to think, no, na nakikita nila based on their experience kasama rito na kaya hindi siguro ako mahusay. But maybe if I can train, I can practice, I can exert effort, exert time, no, mag-effort sa time, no, ng energy, no, ng pera, maybe I can improve. But dito confident, hindi naman maybe sinabi, I can improve. Sinabi, hindi ko sigurado, maybe siguro, pero dito sa sentence niya, I can improve through practice. So, confident din siya na if I train harder, namomotivate sila, no? Yung kasama dun yung emotion, no? Napapump up, yung feelings na apektuhan. So, it helps us mold kung ano yung mga decisions natin katulad nito. I can improve through practice, no? Like yan, nag-decide siya. So, may planning, no? May mga gagawin siya, may mga efforts, hindi pwedeng wala kang gagawin. So it helps us mold, dinuhubog tayo, no, to kung ano tayo ngayon at kung ano yung magiging tayo pa in the future. So yung brain natin, no, nagko-construct, it helps us na kung nasan tayo, kung anong position natin ngayon. Ito yung difference. Self-schema is a cognitive blueprint
no? Naka ano na siya, naka system na siya, blueprint na siya describing who you are. Ito na yung ikaw, self-schema. Ito na yung naka-intact na sa brain mo kung sino ka. No, ito na yung kumbaga ito na yung nasa brain mo to make it easier. Ito na yung alam ng utak mo na kaya mong gawin kung sino ka at kung ano yung kung ano yung emotions mo, kung ano yung feelings mo na meron ka na. Ito na yung self-schema. Ito yung sa brain mo. Ito yung blueprint nga sinasabi. Ito yung pinaka-design. Ayun, yung word design. Describing who you are. Kung sino ka. Pero yung self-esteem naman is an emotional evaluation of your overall worth. No, kaya pa may mga tao na mababa ang like yung self-esteem kasi no, they evaluate ini-evaluate nila yung mga nangyayari, yung mga experiences nila, ini-evaluate nila yung mga nababasa nila about them or nababasa nila sa in general, no? So, ito makikita natin schema, ito na yung blueprint kung sino ka. But sometimes self-esteem affects yung cognitive construct mo because you evaluate no yung overall worth. Nakikita mo na ay parang di ko siya kaya, I'm too shy, you know. I can do this. Of course, may meron naman self-esteem na matataas yung self-esteem. Yes, I can do this. Kasi na-evaluate ng sarili mo, your emotional evaluate, yung worth mo, yung kakayanan mo, yung halaga mo. No, kaya ngayon kung may mga tao na mabilis masaktan, no, sometimes mababa yung kanilang self-esteem because they think that they're not worthy of anything. No? So makita natin yung self-schema is the blueprint. Ito na yung nakatatak na kung sino ka. Describing your design. But, and while yung self-esteem, yung emotional evaluation. No? Ini-evaluate ng utak mo ano yung damdamin, yung mga na-experience mo sa paligid mo, na-experience mo sa school mo, sa tahanan mo, and sa mga nakaka-interact mo. In short, self-schema defines your traits. No? Yung traits mo, yung ugali mo, yung personality mo, lahat. Yun yung self-schema. And self-esteem judges. No? Kaya naganda ng word judges. Hinuhusgahan. Or let's say, evaluate. May judges. May how much you like those traits, no? Tinitingnan kung yung mga traits mo na yun ay maganda ba sa sarili mo. So, ang galing, no? Imagine mo, kaya nagkakaroon ng tao ng existential crisis, which dumaan din naman ako doon. No, mga mid-20s, pero may iba dumadaan during college, yan yung mga edad nyo. Nagkakaroon sila ng existential crisis, no, na makakapagtapos ba ako sa kakayanan kong ito? Makakapag-aral ba ako? After this, maganda ba magiging trabaho ko? Ano ba ako ngayon? Parang wala akong pakinabang ngayon? May naitutulong ba ako? You know, nagkakaroon ka ng chine-check mo rin yung responsibility mo to yourself, no? Yung value, yung purpose, yung worth mo. Because of the self-esteem. Okay? So, maging aware tayo, no? Na may mga ibang tao na ganon, may mga taong magtataka kayo, no, bata pa ang husay na nila. Alam na nila yung ginagawa nila. They're fully aware of what's happening. They're fully aware of what they can do, what they cannot do, and what they can, they can do yung mga opportunities. May mga opportunities na kaya nilang, na pwede nilang i-work on so that, no, mapataas pa yung self-esteem nila. Maganda yung build ng kanilang cognitive construct. Maybe because of their past experiences, kaya magtataka ka, no? May mga dumaan sa hirap, pero ngayon sobrang yaman na, no? Kasi may mga nadaanan silang mga experiences na mga taggutom, taghirap. May iba naman na pinanganak, na buhay sa isang magandang buhay. Kaya sometimes may iba naman na pagdating nila ng like adulthood, parang chill lang sila. Iba naman, sinunod nila yung parang yung takbo ng kanilang family. So if their family is rich because they're hardworking, ganun din siya sa paglaki niya. So hindi pare-parehas. Okay, tandaan natin yan. Because again, nakaka-affect pa rin ang interaction sa school, yung beliefs, no? Iba-iba pa rin po. So ayan, makita na self-schema,
cognitive blueprint. And then yung self-esteem is your emotional evaluation of your overall worth. Okay? Self-schema, blueprint, ayan, para mas maita natin. Definition, a mental framework or set of organized beliefs and memories that guide how you process information about yourself. Ayan o. Function, ito yung kagamitan niya, acts as a filter for how you see your skills, your roles, and your personality. For example, I'm a runner. I'm quiet. I'm shy. So, ito na naka-blueprint na ito yung design. Alam mo na. Alam mo na sa sarili mo na ito ka. Nature, primarily cognitive, factual, totoo siya kasi nga alam mo sa sarili mo, or you are fully aware kung sino ka, kung ano ugali mo, and descriptive rather than emotional, no? So, dito kasi factual kasi nakikita mo na sa sarili mo na ito yung kinikilos ko, ito yung behavior ko, ganito ako makipag-interact sa ibang tao, no? So, factual siya. Kasi ito na yung nakadesign sa'yo, ito na yung traits mo. Okay? So, self-esteem, yung judgment, ayan na, yung evaluation. The definition pa rin, your emotional verdict and personal measure of self-worth. No? Function niya determines how much you accept, approve of, or value yourself based on your self-schema. No? Kung babalikan natin, ito yung nagja-judge, ito yung nagva-value, ito yung nag-gauge. Mahihain ba talaga? Nakakaya naman ako. No, minsan so overconfident naman ako. Parang lahat na lang may mga ganun tao yung sobrang kulang, yung sobra-sobra parang hindi maganda sa kanila. No, especially pag mag-isa ka lang, no. Naiisip mo yung sarili mo. My God, ganito pala ako, no. So, yun yung nag-evaluate ng mga traits mo. Ito yung nagja-judge dun sa mga ugali mo. Kaya sometimes napapaisip ka na, ba't ko ginawa yun? Ba't ako ganun? Ba't ganun ako magsalita? No, nagkakaroon ka ng nung self-evaluation. Yun, self-evaluation, magandang word. Because of your self-esteem is working, which is normal. Mas mahirap kung hindi mo na-evaluate yung sarili mo. Kung yung traits mo ay hindi maganda and your self-esteem is not working, patuloy na hindi maganda yung ginagawa mo. So, wala kang tinatawag na evaluation sa sarili mo. So, your self-esteem is working with on you to judge your self-schema, yung mga traits mo. Kaya sometimes, ang mangyayari, kung dating mahihain ka, nawo-work on mo yung mga opportunities mo. So, okay? So, yan yung self-schema, self-esteem. Ayan. Mukhang patapos na tayo. Why understanding the self matters? No? Bakit kailangan maunawaan natin sarili natin? Bakit kailangan maintindihan natin yung mga pinagagagawa natin on how we interact, how we feel? No? Bakit kailangan natin maunawaan, maintindihan kung sino tayo? So, understanding ourselves helps us make better decisions. Ito yung maganda. Ito yung mga naisip ko. Maganda. Make better decision. Kasi dahil dun sa mga traits mo, minomold ka, you make better decisions, no? Like before, kung medyo hindi ka magandang gumawa ng mga decision sa buhay, nagkakaroon ng pangit na decision, pangit na outcome or result ng decision mo. Nagkakaroon, of course, ng pain. Nagkakaroon ng emotional pain, nagkakaroon lalo na matinding challenges, no? Imbis na yung buhay mo naka-easy mode, ang bihira yung difficulty ng tinatakbo mo sa buhay ngayon. Gusto mo agad, di ba, may easy, normal, hard. Gusto mo na Pilipino eh. So, maging Filipino, yung difficulty mo, sobrang hirap. No? So, because of those traits, habang ginajudge siya ni self-esteem, yung mga traits mo na hindi magaganda, na kailangan mong i-work on, namomold ka because of those experiences, bad experiences, because of making, some bad decisions, no? Ngayon, habang namomold ka, you make better decisions, no? The more you make better decisions, the more na nagkakaroon ka ng magandang result, no? And then your self-esteem is going up, no? Nagiging confident ka. Your evaluation to your traits is starting to get better as well. Though hindi mawawala doon yung mga makikita mo may pagkakamali. Even me, I'm still not perfect, no? But every day, day by day, I'm still working on
to make better decisions, no? I make stupid decisions as well. Pero may kita natin, no, na kayo personally, you're starting to mold yourself na I need to make better decisions, no? So that, namomold ka. Kung dati, ang hina mong gumawa ng mga decision making, no? Pero ngayon, gumaganda yung mga decision making mo. Mas nagiging maayos ka, magiging maayos yung interaction mo sa ibang tao. Mas nagiging mabuting nilalang ka, no, sa community mo. So, understanding is mahalaga na maunawa mo yung sarili mo. Who am I? So that you can make better decisions today or maybe in the future. Build confidence, yung sabi ko ngayon. So, magiging confident ka na kasi nga, you make better decisions. No? Yung self-esteem mo tumataas din ang confidence mo because you are now making better decisions na nakapagpaganda ng estado mo sa buhay ngayon. Like now, better decision. Tama ba to? Ask yourself, tama ba na nag-edu ako? Tama ba na nag-CS ako? Or ibang courses na? So, you have understanding yourself, no? Maunawaan mo kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung kaya mong gawin, di mo kayang gawin, you're starting to make better decisions and you're starting to build your confidence. You improve your relationships, katulad ng sabi ko, nagiging mabuting nilalang ka na sa community mo. Kung dati, sirang-sira yung reputation mo because of your stupid decisions, no? Tapos, syempre, dahil sirang-sira na yung reputations mo, bumababa na yung confidence mo kasi nga parang ayaw mo na makihalubilo sa kanila. Mas nagiging loner ka na, no? Kasi nga, I'm bad of making decisions, di ba? But right now, if you're starting making better decisions, you're building your confidence, you improve your relationship mo sa asawa mo, sa partner mo, sa family mo, sa parents mo, sa mga kapatid mo, no, sa mga kaklase mo, sa mga churchmate mo, sa mga friends mo, or any, kahit kanino, kahit sa stranger, no, nagkakaroon ka ng isang nagiging mabuting yung approach mo sa kanila nagiging maayos, maganda na yung pananalita mo, yung traits mo, yung pag-uugali mo. Because you're starting to make better decisions. Because you understand yourself. Kilala mo na yung sarili mo. You have your confidence, you improve relationship, you set realistic goals. Ayan, nakakapag-isip ka na. Kasi dati, katulad niyan, way back nung high school ako, 2010, graduate ako ng 2010, hindi ko alam kung anong gusto kong kunin. Gusto ko maging radio DJ, no, sa radio station, like magsasalita ako sa radio, sa FM. Gusto ko maging doctor. Gusto kong, teacher. Actually, way back, gusto ko na rin maging teacher. No? Pero sabi ko, gusto ko maging doctor. Kung medtech. So, for me, during that time, I did not consider our family financial. No? Yung school na pinasukan ko, kasi nga nasa sa EAC ako sa Emilio Aguinaldo College, Manila. So, mahal ang tuition. 45K per sem, wala pa yung mga pamasahe, baon, miscellaneous. So, during that time, 45K and additionals are expensive during 2010-11. So, for me, unrealistic goal na ito yung estado ng parents ko, ito yung estado ng family financial namin, tapos gusto ko mag-doctor. So, pero now, dahil you make better decisions, no? At ngayon, may mga tinatawag na mga career guidance, no? No senior high and even college, you can set realistic goals na ngayon na, okay, after college, ito yung gagawin ko. After college, ito yung a-applyan ko. No? Marami kang magagawa. The more you understand yourself, maraming mabibuild sa'yo. Like set realistic goals, no? Hindi yung sabi mo kailangan sa gantong edad may 5 million na ako. You have to set your goals realistic. Yes, it will work. But of course, you have a timeline. You have to check yourself. You have to check kung anong meron ka, your ability, your skills, everything. So ngayon, pag fully aware ka, gumagana yung spider sense mo ni Spider-Man. Alam mo yung nangyayari sa sarili mo, alam ko yung takbo, alam ko yung anong meron ako ngayon, ano yung ugaling meron ako, ano ba yung estado ko.
as a human being, you can set realistic goals. Ngayon, kaya ngayon ako napag-decide ako mag-college because right now, I am fully aware of who am I right now. So right now, I can make better decisions. I have my confidence right now. I improve relationship with the people around me. And, I have my realistic goals, no? May mga iba pang goals, pero right now, this is my goal, no, to graduate, maybe teach, maybe go abroad. So, marami. So, at least you can set realistic goals. Hindi yung nung bata ka pag gusto mo lang mag-super saiyan. You have to set realistic goals. No? And then, understanding yourself, it helps you recognize strengths and weaknesses. Nalalaman mo kung ano yung mga kaya mo. Nalalaman mo yung mga weaknesses mo. Okay? Dati, hindi mo alam kung saan ka malakas. Puro malakas ka lang eh. Yung iba naman, yung mga mababa ang self-esteem, puro weaknesses lang ang nakikita nila. Di ba? Yung mga mababa ang self-esteem, mababa ang confidence, nakikita lang nila yung mga weaknesses nila but they don't see yung kanilang mga strengths. Pero ngayon, now that you know yourself, you fully understand yourself because your cognitive construct is working right now. You recognize your strengths. Dito ako magaling, dito ako mahusay, magaling ako magsalita, magaling ako sumulat, magaling ako mag-ayos ng sasakyan. No, I have this set of skills, no. Mga weaknesses, hindi siya mag-i-stay na weaknesses because since you understand yourself, your weaknesses, you can work on it, yung mga opportunities mo. So, strengths and weakness, dito ka magaling, dito ako hindi. Okay, ito yung mga i-work on ko. And then I will set realistic goals, how to work on those weaknesses, those opportunities. No? So, kaya mahalaga that hindi lang kayo, tayo, maging si ma'am, no? Maging mga adult na, kahit mga 30 plus, 40 plus na, minsan nga may mga mas matatanda na they still don't understand, they still don't know who they are. No, because they don't understand themselves. That's why we have this subject, no. We are molding ourselves, understand the self. That's why ang mahalaga, self-cognitive construct. We right now know how to to work on our opportunities. Now we need to evaluate pag maisa tayo after this, no, habang pinapakinggan mo ang patak ng mga ulan, mag-isa ka lang, no, you think, saan ba ako magaling, saan ba ako mahusay, ano ba yung mga dapat baguhin ko, ano ba yung mga dapat kong ayusin. So the more you evaluate yourself, the more that you are setting goals how to work on those opportunities, yung mga weaknesses mo. Kaya kung dati kabado ka magsalita, ngayon husay mo na magsalita. Kung dati hindi ka marunong sa ganito, ngayon marunong ka na because you are exerting effort, no, to know yourself, no. So ayun, sa next group na to. So again, thank you for listening, and again, you start dreaming, no. You start dreaming, you start dreaming, no, right now. You start setting goals, you start knowing yourself. So again, thank you so much for listening. Again, my name is Kuya Edge, and you have a nice day. Stay dry today. Bye-bye.